So ito nga guys, no, team replay tayo at medyo marami po tayong mga ginagawa. Alam niyo na, nag-book shopping tayo. Ilang araw na. Diba? After ng enrollment, libro naman. So for this term, 7 na subject. So definitely 7 na libro or more. Kasi guys, sa isang subject minsan, nagkikip ako ng 2 author. Minsan isa lang talaga. At hindi po biro-biro ang presyo ng mga to. Ang isa rito, minsan halimbawa, yung ganito po, ganito kakapal, yan. Ito po umaabot ng 2,000. 2,000 ng isang piraso nito. Minsan, pinakamahal ko siguro naging libro, nasa 2,500, ganyan. So, normally at least mag-keep ka ng around 10 to 15,000 kada isang libro. Kada isang term para lang sa libro. Wala naman po masyadong requirement in terms of mga supplies. Notebook, pen. Ito, gumagamit ako guys ng fountain pen. Yan, mga ganito. So, normally ang mga ganito maabot ng less than 2,000. Pinakamura. No? Fountain pen po ito. Yan. So, pag gumagawa kami ng case digest, yan, itong gamit namin. Syempre, tinta. Hindi mawawala yan. Itong mga law school essentials na tinatawag. Anyway, so, before natin pag-usapan tong topic ngayon with Attorney Claire, last 2022 election, nag-participate po ako. Isa po akong election monitor. Ako po ay naging member ng Lente. So basically, ano nga ba ang Lente? Kami po ang legal networks po ng mga law schools, ng mga law students, paralegal at saka mga lawyers talaga. So mga kasama namin dyan is mga abogado. Like 90% of them are lawyers, no, na nag-aano sa election. So ang pinaka main function namin is meron po kaming kakayanan na mag-file ng kaso against sa mga violators ng election code during the election, before or during the election. Kung meron po silang sabihin nating na-violate na batas, yan, may capacity po ang Lente. Ang ano po niyan, what do you call that? Ang founder po niyan ay walang iba kundi si Christian Monsod. Pag member ka po ng Lente, dapat impartial kang tao. So, dapat kasama po ako sa tinatawag na random manual audit, wherein bibilangin po namin yung number ng votes randomly, no? Magpipick lang ng around 400 or less than 500 na balota. Bibilangin po yon isa-isa. Itatali po yon manual. Kaya nga po manual, no? Manual audit. So, isa-isa yon. Kaya talagang natatawa ako doon sa mga tao na sinasabing nadaya daw si Lenny dahil nga daw sa pagagawa ng COMELEC. But in truth, may mga nadaya. Nadaya po ang mga gaya nating botante sa ginawa ni Idol Rafi. No? Hindi lang niya. Actually, 2 sila. Which is pag-uusapan natin. Pareho pa silang tulfo. Ayun. So, one of the things din kasi na natutunan namin sa Lente, hindi ka naman nila basta-basta isasabak dyan. Saan pa yung, may picture pa yata ako dito. Na, ayan, wala na. Wala na. So, isa po sa tinuturo dyan sa Lente, tuturuan ka po nila
ng process ng entire election. Ano ang mga nangyayari before campaign, during election day, and after the election day. So, equip ka talaga nila, ititrain ka talaga nila. Kasi meron kaming capacity na i-ano namin, sabihin namin, i-recommend namin na kasuhan mo sa ganito, kung yan. Pag-aaralan nila yun kung dapat nga bang kasuhan o hindi. Okay? Kaya talagang ini-equip nila kami. At nakakasama po kami sa mga mock elections, mock RMA ng COMELEC. So talagang hands-on po ang training. Hands-on kami plus the training itself is like kung ano exactly ang mangyayari during those days. Anyway, so dito nga sa ano ni Attorney Claire. And again, before that, doon po sa mga hindi nakakaalam, si COMELEC Chairman George Garcia, dati ko pong dean, no? Sa mga hindi po nakakaalam, dati po ako nag-aaral sa Pamantasan ng Luzon ng Maynila. Doon po ako nag-umpisa ng law school. And then I moved to a different university for some political reason. So, nakakalungkot. Sa totoo lang, nung umalis si Dean George sa PLM, maraming umiyak, marami talaga naging malungkot. Marami talaga nalungkot. Napasama pa nga ako actually sa isang sa programa niya, Puntahan Legal. And so far, hindi ko man personally nakausap, nakasama si Dean George, pero yung mga time na nakakasama ko siya sa Puntahan Legal, talaga naman wala akong masabi sa kanya. Napakabait po at napaka-responsible po na tao yung si Dean George. No? Kaya nung nalaman namin na siya ay ilalagay sa COMELEC, naging ano siya, kaya siya umalis. Ito ang pinamaganda kay Dean George. No? Kaya po siya umalis ng PLM. One of the biggest reason ba't siya umalis ng PLM, sa pagkakalam namin, is because naging lead counsel siya ni Isko Moreno during the election. Election lawyer siya ni Isko. So sabi nga niya sa amin, mas gusto niyang umalis para daw hindi sabihin na lang natin, hindi magkaroon ng political motivation or what. No? Dahil bilang kami ay mga taga Maynila, ayaw niyang mahaluan ng politika yung pagiging din niya, tapos lead counsel siya ni . So, nilagay niya yung freedom both ends, no, para sa kanya at para sa mga estudyante ng college namin. It was really good. It was really good. Another thing is that naniniwala ako kay Dean George. No, bilang naging dean nga namin, sobrang ang laki ng pagbabago sa Pamantasan dahil sa kanya as a dean. Another thing is nung naging chairman siya, kung paano niya hinandle ang PLM, naniniwala ako na papagandahin niya rin ang COMELEC. So, I'm just giving you a background. Okay? So, even before natin itakal tong kay Attorney Claire. Actually, pareho mga sentimento naman natin pagdating sa mga bagay-bagay with Attorney Claire. Anyway, panoorin na natin this. Ang tanong ko, partner, makikita ba nila dyan yung mga disqualified? Yun lang. Hindi ko lang alam kung paano nila ngayon, partner, hihimayin dito sa mga magandang tanong yan. Diba? Dito sa mga magpa-file ng candidacy. Kung lahat ba yan ay kwalipikado. Pero diba? ano ba yung Ano ba yung qualification, partner? Siyempre, definitely citizenship, marunong lang magbasa. Residency. Residency. Sa barangay. Sa barangay. Oo. Normally naman di ba? Maski na sa natin, maski na sa local natin, partner. May period yan na dapat doon ka nakatira. Let's say, dati akong taga Quezon City, partner. Tapos gusto kong tumakbo sa sabihin mo sa Quezon. Diba? Halimbawa sa Chaong. Diba? So, kukuha ko ng bahay doon. Titira ako yata let's say 1 year na, partner. So, pag ako na-certify na ako ay nakatira doon at may bahay ako doon, qualified na ako to run. Oo. So, yan, chichikin nila yan, partner. Oo. Diba? So, ang tanong ko lang, partner,
Nache-check ba nila, Mm-mm. barangay 2 level Oo. nache-check ba nila kung yung mga tatakbo hindi convicted ng crime, kung merong mga kasong kumbaga sila ay nasabihan na hindi sila pwedeng tumakbo, Mm-mm. may mga disqualification na ganun. Well, Okay. anyway, ang sa akin Oo. lang partner, pag Himay barangay natin, ka, oo. pag barangay, pag COMELEC ka, syempre hindi mo yan malalaman. Lahat. Oo. Dapat may taong mag-aano kay COMELEC, Oo. magpa-file. Ito yung decision, pak. Mm-mm. Di ba? Magandang tanong yan, partner. Sige. Paano nila, di ba, malalaman dyan yung mga hindi qualified? Di Oo. ba? Ano to? Tawagin COMELEC ngayon. Sige. Ito, Sir Rod, sisingitan natin ng konti yan. Ha? Sir Rod, ito yung sisingit natin dyan. Bakit po ang mga companies, okay, they can afford to hire a third party para lang gumawa ng BI, background investigation? Bakit ang COMELEC hindi nila magawa yan? When in fact, malaki rin naman ang kanilang pondo. Diba? Malaki ang kanilang pondo. Dapat din, pag ganyan, meron silang hinahire ng mga special na na third party to do research. Lalo na ngayon, guys, no, napaka-importante na. Dahil karamihan ng mga politicians natin is nasa social media. 'Di ba? Kung ano ang makakapagpa-disqualify sa isang kandidato, dapat mismo ang mga taong taga-COMELEC gumagawa ng research. 'Di ba? Oo, kausap natin kanina. Sino ba yun? Baka available siya, pwede. Kasi di tama, partner. Kasi yan ang narinig ko kanina Mahigit 1 milyon. Dami yan, Oo. partner. Oo. So, yeah. Yung mga qualification and disqualifications, tingin ko dapat iparating sa COMELEC. Kasi siyempre sabi ko, hindi naman nila malalaman lahat ng buhay noong lahat ng kandidato dyan. So dapat may magpa-file. Ang tanong ko ngayon, partner, habang hinihintay natin alam mo na, ikaw, kasi COMELEC yan, no? Mga lawyers yan, partner Pag COMELEC ka, alam mo na ang libel, it's a crime. Okay. If you committed libel, you committed a crime. If you are convicted of committing libel, hindi ka na dapat pwedeng tumakbo, partner. Nasa Supreme Court decision yan. Considered ka as ineligible to run. Partner, ang pinakamagandang naging kaso dyan, yung kay Pichay. Okay. Parang tumakbo siya, pero sinabi ng Supreme Court na you cannot. Because you are convicted of libel. And libel, it involves moral turpitude. Okay. Ayan, very clear yan. Sa Pichay case. So, ang tanong ko, partner, ikaw na COMELEC. Halimbawa si letter A o si MJ. Alam ko may convicted siya ng libel. Diba? Sinampahan ko na agad sa'yo. Nagsampa na agad ako sa COMELEC. Kilala ko yan. Convicted siya ng libel. So, dapat hindi yan pwedeng tumakbo. Tutulugan mo ba yung kaso? Tanong ko sa'yo, ikaw COMELEC, gaano ka katagal mag-decide to the point na yung pangalan ng taong to malalagay pa sa balota kasi hindi mo agad dinesisyonan. Samantalang, tignan mo lang, mag-search ka lang, partner, kung ano ang libel. Or ano yung mga crimes na involving moral turpitude. Diba? Tapos tingnan mo lang sa Supreme Court, totoo bang may desisyon na itong taong to, si letter A, ay convicted? Kailangan pa bang patagalin yun? So yun yung tanong ko, partner. Pag meron bang nagsampa sa COMELEC na itong taong to ay convicted ng libel, papatakbuhin pa ba nila yan? Tingin ko dapat hindi. Kasi gumugulo yung tabakuhan, partner. Nagugulo yung listahan ng mga dapat botante. Tapos ang problema, mai-elect ko pa yung hindi na dapat ma-elect. Kasi hindi mo agad ginawa ng action. Paraan. Di ba? So, Yun lang. Well, ilan ba sa mga partner ganitong klase mga issue sa tingin mo na talagang hindi nabigyan kaagad? Kasi doon nung panahon ni
Ito sa Sasabihin ko ba, national partner, tayo. kung sino ba yung convicted ng libel? Hindi ko nga alam na natakot or what. Oo. Hindi na, pero alam naman natin kung sino yung mga na-convict ng libel, di ba, partner? Nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court sa kaso na sinampa ni Michael Guy laban kay Raffy Tulfo noon at sa mga kasama nito. At siya ay nahatulan ng guilty sa kasong libel. Kaya convicted siya for such crime. At siya ay pinagbabayad ng Supreme Court 500,000 in moral damages, 1 million pesos in exemplary damages, and 211,200 pesos in attorney's fees. Ang desisyon na ito ay ginawa noong 2019. Hindi ba tumakbong bilang senador itong si Senator Raffy Tulfo noong 2022? Kung sinasabi ng batas na ang mga taong na-involve at na-convict sa kasong involving moral turpitude ay nalilift matapos ang 5 taon kapag ka na-serve na yung sentence o kaya ay nabayaran yung fine. So kung 2019 nagkaroon ng finality ang kaso, wala pang 5 taon, it means disqualified pa si Senator Raffy Tulfo nung tumakbo noong 2022. Kung pagbabasihan natin ang desisyon ng Supreme Court laban kay Pichay, lumalabas din na si Senator Raffy Tulfo ay disqualified na tumakbo noong 2022 dahil nga siya ay convicted sa kasong libel na masasabing kasong involving moral turpitude. Maliwanag naman ang desisyong ito ng Supreme Court sa kaso ni Pichay. Bakit kaya nagtagal na madesisyonan ang disqualification case na sinampa laban kay Senator Raffy Tulfo? May nagsampa ng kaso for his disqualification pero mukhang hindi agad ito na desisyonan ng COMELEC. Tanong lang naman ng marami, bakit kaya nagtagal? Ang batas ba dito sa Pilipinas? Ito, lalo natin dadagdagan yung init, no? Yung pagka-beast mode ni Attorney Claire. Mas nauna pa po yata, ito take note of this, mas nauna pa yata nag-file ang kampo ni Ma'am Julie Licop for the disqualification case against kay Raffy Tulfo versus kay PBBM. Pero napakabilis ng takbo nung kay PBBM. Imagine niyo ilang patong-patong yun na disqualification case. Disqualification at saka cancellation ng COC niya. Napakabilis na na-desisyon na ng COMELEC hanggang NBank. Diba? Ipoproclaim na nga lang ipoproclaim na nga lang si PBBM Humahabol pa talaga ang mga anti-Marcos. Bakit yung kay Raffy Tulfo mas mabagal pa sa pagong? Another thing, isa sa mga mali yata na nangyari, yung pagpo-file nila ng disqualification against kay Raffy Tulfo, kinonsolidate nila. Hindi ko alam kung bakit hindi alam ng abogado na pag nag-file ka ng complaint, dapat isang kaso lang. Parang ang dami na lang sinama sa isang complaint. Yun yung if I understand it correctly, doon sa naging feedback as to bakit dinismiss yung complaint na yun. No? Yun lang yung isa sa pinakamalaking tanong ko. Bakit ang bilis-bilis ng galaw kay PBBM pero pagdating kay Raffy Tulfo, ang bagal? Nung time na tumatakbo, na nag-umpisa ang 2022 election, si Sheriff Abbas, okay, ayan hanggang February 2022 siya. Si Sheriff Abbas ang COMELEC chairman ng time na yun. Wala siyang ginawa nung panahon na nagbubunga nga si Commissioner Rowena Guanzon against kay sino ba yung nun? Kay Commissioner Perolino. Naalala niyo yun? Dahil dun sa nangyari sa decision ng kay PBBM. Hindi pwedeng hindi natin maalala yun dahil sobrang controversial. Diba? And not only that,
Naalala nyo ba si Erwin Tulfo? Ako, I have nothing against Erwin Tulfo. For me, Erwin Tulfo was the best DSWD secretary. Nasad din ako kung na hindi siya na-appoint, na hindi natuloy. As you can see here, under the inquirer.net, CA panel defers confirmation of Erwin Tulfo's appointment as DSWD chief. Bakit? Bakit? Sagip Representative Rodante Marcoleta earlier brought up Tulfo's conviction on 4 counts of libel. According to the congressman, the libel verdict possessed a dilemma regarding the DSWD Secretary's confirmation since such a case is offense that involves moral turpitude. Imagine niyo, no? Hindi siya natuloy as a DSWD secretary, pero naging, take note naging congressman siya ngayon. Paano nangyari yon? Inalaw ng COMELEC. May disqualification ba laban kay Erwin Tulfo? I don't know. Alam nila. Alam ng COMELEC. Pero bakit nila inalaw? Iba ba ang pagka dito from ACT-CIS party list? Hindi ba na-apply ang omnibus election law pagdating sa mga ganitong klaseng conviction? That is something that I really wanna understand. Sabi ko nga, I wanna be an election lawyer. Siguro, kung ikukumpara ko ang election lawyer sa department, sa mga divisions ng nursing, yan yung labor. Maternity nursing yan. Ano ibig kong sabihin? Ang maternity nursing po, isa sa pinakamadali na division ng nursing. No? Subspecialization mo. Bakit? Usually, nasa maternity ward ka. Usually, nasa OR ka dahil nagpapaanak ka, nag-a-assist ka sa mga OB-GYN or nag-a-assist ka sa isang tawag dito, RM, registered midwife. Ganun lang ang trabaho ng mga nasa I don't know. Well, basically ganun lang yung nangyayari based sa mga naging experience ko nung ako yung nag-duty. Same with the election. As an election lawyer, very very straightforward at simple lang yung mga ginagawa mo. Such as this. Alam niyo ba kung gaano ka-frustrating yun? Na nag-aaral ka ng batas? How much more ka Attorney Claire na siya na lawyer na? Diba? Si Raffy Tulfo lang ba ang may conviction? Mas malala pa nga to si Erwin Tulfo 4 counts. Si Raffy Tulfo, isa lang. Pinapagana ng pantay-pantay? Or hindi? Meron ba kayong kinatatakutan? O meron kayong pinapanigan? Di ko alam. Oo. So, ang tanong ko lang naman, kapag ka ba alam nyo na itong taong to convicted na meron record, certified true copy, pinakita. Maliban lang kung siya ay nabigyan na ng absolute pardon. Kaya ang tanong, sino naman ang magbibigay sa kanya ng absolute pardon? Patatagalin mo pa ba? Hindi ba dapat automatic dinidisqualify nyo? Di ba? Records speak for themselves, partner. Attorney Claire, matagal na pong pinag-uusapan yan. And yet, wala namang ginagawa ang COMELEC. Diba? And then, kung mag-file ka ng protest sa Senate, kailangan, you are given 10 days. You are given 10 days. Tapos yung desisyon ng COMELEC and Bank is lumagpas na ng ilang months before you are allowed, mag-file ng protest sa SET related sa election. Ngayon, ang protest lang na kayang i-file is about sa citizenship ni Idol Raffy. Pero yung fraud na ginawa niya sa pagpa-file niya sa mga linagay niyang statement doon, yun yung questionable.
And napaka-imposible naman din, ano. Ito lang din ang one thing na iniisip ko. Hindi ba nag-consult si Raffy Tulfo sa isang abogado when in fact, ang son-in-law niya is abogado, ang balain niya is abogado? Hindi ba nila pinag-aralan kung ano yung mga nakalagay doon? 'Di ba? Sa COC na yon? Oo. I-ano mo lang, ipa-authenticate mo lang kung talaga may decision ng Supreme Court or Oo. any court at hindi nag-apila at may conviction, hindi na dapat yan pinapatagal. Kasi dinadaya rin ng ayoko sabihin ng COMELEC, nadadaya rin yung mga botante kasi yung taong pwede nilang i-elect, hindi pala dapat in-elect. Ako na magsasabi, Attorney Claire. Ako na magsasabi. I'm not going to blame, no? COMELEC Chairman George Garcia. Hindi siya. Bakit? Kasi tinake over niya lang. Naging chairman lang siya ng COMELEC nung panahon na si PBBM na ang presidente. Naging commissioner lang siya nung panahon na malapit na ang botohan. So yung mga previous na tao, no, starting with Sheriff Abbas, sa kanila nagsimula sa kanila lumusot. Yung mga ganyan. 'Di ba? Lumusot lang ba o pinalusot? Two different things. So we don't know. Kung talagang trinabaho nila ng maayos yung pag-scrutinize sa lahat ng mga kandidato. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, if questionable na ang COMELEC sa panahon ni Sheriff Abbas, no? Dahil nakalusot nga si Raffy Tulfo, hindi ba kahiyan yun ng COMELEC? Na they're not doing their job very well? Oo. Diba? Tingin ko responsibilidad yan ng COMELEC eh. Diba? Pag alam nyo ng nuisance, parte ng nuisance ka, dali naman yan lang magtanggal eh. Pero, dun sa kaso ni kaya nagkaroon ng problema eh. Yung kapatid ni Congressman Teves, nuisance candidate yung isa dun eh. O pinatagal nila yung decision. Nasama yung pangalan sa listahan. O di doon nagkagulo. Kung inayos nyo agad yan ng COMELEC, alam nyo nuisance candidate yung isa. O di hindi na nagkagulo, malalaman na natin kung kanino yung bilang nung dapat na bilang ng Pero digamo. siguro medyo nahihirapan din sila partner sa desisyon kasi sa Takot. hindi naman takot, sa sobrang dami siguro partner ang nagpa-file. So Okay. hindi naman basta-basta din siguro partner na kaagad-agad na po pwede nilang pagdesisyonan. Although, hindi dapat sanang ganon. Kasi pag umabot na mismo partner sa mismong araw ng botohan, mahirap na yun. That's why. Lalo na, pag nanalo na, oo. Doon Sir Rod, dito kita medyo i-challenge, no? Sa totoo lang, Sir Rod, may proseso silang sinusunod. Okay, that's one. May proseso silang sinusunod. Pero, based doon sa proseso na kanilang sinusunod, meron po silang sinusunod din na batas. Lagi ang tanong dyan, may na-violate bang batas sa kanilang ginagawa? Kulang ba ang tao sa COMELEC to do those specific jobs that we expect them to do? That we don't know. Excuse me. That we don't know. Gaya nito. Marami ng fraud ang nangyayari na ibinibintang. Pero ito para sa akin, napakasimple lang. No? Napakasimple lang. Dapat lahat ng candidates natin, kahit sino pa yung Poncio Pilato na yan, whether presidente tumatakbo o SK chairman, dapat lahat yan ini-scrutinize. Binibigyan ng enough time ang COMELEC. Like, halimbawa, pag nag-file ka ng COC, imagine niyo kailan ba nag-file ng COC? Balikan natin yung 2022 election. Nag-file ng COC first week of October. Kailan po nangyari ang alin? Ang botohan? May 2022. And prior to that, January, February lang po, sila naging legal na mag-campaign. When in fact, they were doing that. No? Prior to January and February. So October, November, December, 3 months. They had 3 months. Gaano karami ang tumakbong
presidente? Gaano karaming tumakbong vice presidente, senator, congressman, mayor, konsehal? Marami, di ba? Kung na-utilize po nila yung mga EB, no, mga election board, para mag-double check, mag-triple check, may, I don't know how many checks do they need just to verify and confirm na itong taong to, no, based dun sa document na yon, truthful nga talaga dun sa sinulat nila. Ngayon, pag meron nag-arise na reklamo, ito lang yung point ko, kung meron mag-arise na reklamo laban dito sa politiko na to, unang-una mong hahanapin kung sino yung nag-verify nun. Sino yung nag-confirm nun. Kasi yung trust nung nasa pinakataas, nasa kanya. Pag nagkaroon ng reklamo, pati yung nag-verify at confirm, dapat din ipatawag. Bakit to? Bakit at paano to nakalusot sa'yo? Gaya nga ni Raffy Tulfo. O kaya ni Erwin. Diba? At nung kung sino pa. Hindi lang sila, sila lang best example natin eh. Oh. Another example, si Franz Castro, party list, ACT teachers. Meron din siyang kaso. Dapat pag may kaso ka, parang ano lang yan eh, candidate ka ng board exam, bar exams. Eh. I don't know sa board pero sa bar exams, pag may kaso ka, hindi ka pwedeng kumuha ng exam. How much more kung may conviction ka? Yung may kaso ka lang, the fact na may kaso ka lang, hindi ka na pwede kumuha ng board exam or bar exam. Kung sa mga lawyers mahigpit, nasa amin din ng public trust, dapat mas more so sa mga elected officials. Sana mabago ang mga batas, no? Ma-amend, ma-repeal, ang kailangan ma-repeal, ma-amend, ang kailangan ma-amend sa Omnibus Election Law. Para ma-avoid natin yung mga ganitong klaseng fiasco. Diba? Maraming loopholes. Kung alam niyo lang how frustrating it is. Nag-aaral ka ng batas and ganito yung nakikita mo. Sila dapat magmadali. Oo. Yung mga disqualification na ganyan, hindi na nga dapat hinihiring yan kung may ebidensya na ito ay convicted. Oo. Kasi very clear naman sa COMELEC rules yan, partner, at sa batas natin, kung sino yung mga disqualified. Tapos ihihiring mo pa, alam mo ng convicted. And I think Hindi ko naman maintindihan yung ganun. Oo, si Chairman Garcia naman, Chairman George, ngayon, isa ata yan sa kanyang mga plano partner. Partner, at that time, during the last election. Anyway, COMELEC pa lang naman siya doon. Member siya ng COMELEC, di pa naman siya chairman. Tinanong na yan. Hindi ko na sabihin kung sino yung kandidato. Attorney, commissioner, ang tawag kay COMELEC, commissioner, di ba? Commissioner chairman. Hindi pa siya. Commissioner pa siya dati. Okay. Commissioner, may kasong pinal po. This. Kasi may yung isang kandidato dyan ay convicted of libel. And libel, according to the Supreme Court, it involves moral turpitude. Partner, di naman sinagot ni Sabi niya, hinihiring pa daw. So, ang sa akin lang, kung hinihiring nyo yan, tapos nalagyan nyo pa yung pangalan sa listahan ng ng mga iboboto, tapos alam nyo namang convicted. It's wrong. Because the records speak for themselves na nga. Pero wala pang desisyon, partner, yung ginagawa nilang kasi binabanggit niya, nag-hearing palang partner eh. Oo nga, partner. Oo. Ibig sabihin, alam niya. Oo. Alam niya may issue. Oo. Ikaw, being the commissioner, dapat, masabi mo na sa mga Sir, ito very clear to. Oo. Diba? Can we meet? Can we decide on this? Kasi, national to eh. Diba? Huwag natin tong tulugan, huwag natin itong patagalin, kasi pag hindi natin to dinesisyonan agad, masasama pa yung pangalan niya sa balota. Oo. Wala eh. Diba? So yun lang. Minsan nakaka-frustrate, diba? Yung dumisan, sandali-dali lang tanggalin. Pag gustong tanggalin. Pero pag ayaw tanggalin, maabot ng hanggang
Till Hindi, kingdom kasi sa come. San Luisan siguro partner mabilis lang yung mga ano nila mga pagbabasehan. Di nga tinanggal yung pangalan ng No, yung Luis Sanskrit Digamo, kaya nga nagka-problema sila pa. Doon yung lumaking problema Anyway guys, ayun nga. Sa totoo lang, it was ako may karapatan na magsabi ng learning experience ang pagsama sa election 2022. I've learned a lot of things, lalo na pagdating sa mga batas related sa election. And I am very grateful and thankful na napasama ako once in my life sa Lente. Sobrang wala akong masabi. Lang I'm again over the moon ang aking aking pasasalamat sa kanila for being part of that 2022 elections. It was really a learning experience. And not only that, no, I wasn't expecting that ang election pala dito sa Pilipinas aabot sa hanggang sa, alam mo yun, makakatanggap ka na ng mga death threats, na may mga estudyante na pakawala, di ba? Na lahat ginagawa. I didn't know that election was that big. Kasi before, spectator lang talaga ako, guys. I really don't want to get involved in any of this. It's just that over time, parang mas na-realize ko na there is a lot of things na you can learn from being, involved when it comes to politics. Especially pagka nag-aaral ka na makaka-relate ka rin dahil applied yung mga napag-aaralan mo, like halimbawa dito sa election code, election laws, mga ganyan. Anyway, ay lang, it's just very frustrating. Hindi ko alam kung idealistic lang akong tao o maprinsipyo lang talaga akong tao na kung ano sana yung natututunan natin na-apply. Kung ano sana yung na-apply na implement ng maayos. At nakaka-yield tayo ng not favorable outcome, but yung expected outcome based doon sa mga batas na yan. One example is gaya ni Raffy Tulfo na siya ay isang convicted sa libel back in 2019. Pero imagine niyo guys, that was a long legal battle between Raffy Tulfo and the guy who sued him. Okay? Another thing is that nakakasama ng loob dahil may mga bagay na gusto mo sana mangyari that will benefit a lot of people and yet hindi mangyari-yari. Hindi mo rin alam kung sino ang may problema. Is it Comelec? Is it Raffy Tulfo? Is it the candidates? Kulang ba tayo sa tao that they cannot do, those kinds of investigation even before nila sabihin na these are the list of qualified candidates? Kasi guys, hindi porket nag-apply ka or nag-file ka ng COC mo is automatic isa ka ng kandidato. No. You have to go through certain things even before ka ma-qualify. And then, lalabas dyan yung mga final list. No? And another thing is, nung panahon po ng election, may kita mo yung mga government officials natin. I'm gonna give you one good example. Leni Robredo, she was going around as a vice president. Hindi naman niya yung ginagawa nung vice presidente siya during her 5 years, no? On her 6th year, naging active siya sa labas. Isko Moreno, no? Yung mga kandidato, yung mga politiko na naging kandidato, na ginagamit nila yung oras ng trabaho nila, no? Yung man-hour nila sa office, ginagamit nila for going out, whether sasabihin nila, they have a meeting here, they have to do this, they have to do that. And obviously, ginagawa nilang tanga yung mga Pilipino. Nakakaawa ang mga Pilipino dahil paniwalang-paniwala kayo sa mga pinagagawa nila. Sana you don't allow these kinds of things. Sana i-implement natin ang mga batas based dun po sa purpose kung bakit sila ginawa. At sana, hindi rin po natin sinusuportahan ang mga tao
na outright in our faces, talaga nga naman, gumagawa ng mali. Na nagba-violate ng mga batas. Lagi mong tatanungin ang sarili mo, pag ikaw ba ang nag-violate ng batas, will you be treated the same way kung paano sila tinatrato? Na parang walang nangyari. Na parang wala silang ginawang mali. Definitely hindi ganun yung mangyayari. Lahat ng tao na kilalang kilala, social media man, at kung saan-saan, they don't have power over you. Hindi sila nakakaangat din para sa inyo. Dahil kaya sila nandyan sa platform na is because pinasikat niyo sila. Kaya hindi kayo dapat natatakot sa mga taong yan. Lalong-lalo na kung binoto niyo sila para pagsilbihan ng bayan. Iba na ngayon guys ang mindset ng tao. Ibang-iba na. Halos wala nang natatakot. Tingnan mo nga si Robin Padilla. Humihingi pa nga siya ng paggalang. Igalang mo ako dahil senador ako. Kung ako yan, baka nakakalimutan mong binoto lang kita. Ang demand ko, gawin mo trabaho mo bilang senador dahil pinapasweldo rin kita. Diba? Sana ganun po tayo mag-isip. Sinisingil natin ang mga binoto natin, ang mga politiko. Ano ang nagawa nila para mapabuti ang mga buhay natin? Hindi sila puro forma lang dyan, whether sa Congress, sa mga munisipyo, sa barangay hall, sa Malacanang. Wala po tayong sisingungin. Kahit binoto ko, take note binoto ko si Robin Padilla. Bakit? Kasi gusto ko sana magkaroon ng representation ng mga Muslim sa loob ng Senate. And he's not doing his job. He's not doing what I expect him to do. So far, ano po ba ang mga batas? O rather, ano ang mga bill na naiano na ni Robin Padilla para sa mga kababayan natin Muslim? Kasi alam niyo, feeling ko, yung mga Muslim, minority na nga sila, tapos hindi pa natin maramdam na nag-i-exist sila. Not only that, alam niyo yung worst? Siguro thankful lang ako dahil nagtrabaho ako sa Middle East, nakasalamuha ako ang mga Muslim. Doon po ako na-educate. Yung mga Muslim dito, yung iba, kung ano-ano pa iniisip natin hindi maganda. Kung tutuusin, no, mas nag-iisip sila ng mabuti sa kapwa nila. It's just that, ini-stereotype natin yung mga Muslim. Kaya nga ang representation ng isang Muslim sa Senate is napaka-importante para sa akin. No? Kasi hindi ko lang gusto yung part na nag-i-exist sila. Dapat nararamdaman natin sila. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe. Basta beast mode patuloy ako kay Attorney Claire. Anyway, Attorney Claire, maraming salamat dyan sa video na yan. Again, marami na naman kami natutunan sa iyo today. Team replay, as you know. I'll see you in the next video, guys. Bye!